isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, dito tilak bulaklak ay namumukad ka. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, tulad ng iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Okay, mapagpalang araw, hapon o gabi sa lahat ng ating mga tagapakinig. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pagtalakay sa aklat ng Exodus. Okay, Exodus, Kabanata 14. Okay. So, nakaraang balik tanaw lang tayo. Nakalabas na ng Egypt ang mga Israelita. At nakarating na sila sa disyerto. At sinamahan sila ng makalangit na nilalang o si Yahweh the Sun na sa kanilang lalakbay at sinundan sila ng mga Egyptian. Verse 1 tayo. Sinabi ni Yahweh kay Moses, pabalikin mo ang mga Israelita at doon mo sila pakumpuhin sa tapat ng Pi-Hahirot, sa kabila ng Baal Zephon, sa pagitan ng Migdol at ng dagat. Paki-flash sis yung ating kinuhang hiniram na mapa mula sa Google. Anyway, meron akong kopya ng Alam yun, yung una? Oo, yung una na lang. Para makita nila yung mga pangalan ng lugar. Ma-picture nila. Okay, ito yung mapa. Opo. Yun. So, makikita kung saan sila nagmula sa lupain ng Goshen. And then, nung kinaumagahan ng ika-15 araw, actually napakalayo ng Sukot kasi may Sukot din sa bandang Oo. Egypt eh. Kaya medyo ako dito. Pero anyway, ito ang siguro mga modern na to, mga names ng Oo. Sukot. Kasi dito sa Sukot ay may naging territory din kasi ng Egypt itong the Egyptian tongue. Ang sinatawag na tongue, ito yung kulay parang letter V na lupain. Ito yung nakaturo sa baba. Yan tinatawag Oo. na Egyptian tongue na Sinai Peninsula sa ang tawag niya sa modernong panahon. May Sukot dito sila naglakad. Ibig sabihin, matagal-tagal na lakarin din yun kasi alalahanin natin na may mga bata at may mga kawan silang kasama. So, hindi mo basta-basta papalakad yun na mabilis. So, matagal-tagal din silang naglakad hanggang makarating sila ng Sukot sa may baybayin ng malapit sa Dagat na Pula o Red Sea. Pero, so, siguro mga ilang araw. O bali, Okay, ang nakasulat sa aklat ng Jaser, 5 araw nilang nilakad mula sa Goshen hanggang sa Sokot. Okay. So, maaari, At paano nagpapahinga sila sa sandali-sandali lang, Oo. Dahil nga sinasamahan sila ni Yahweh Dasan, hindi sila pwedeng Oo. huminto hanggat hindi sinasabi ni Yahweh Dasan na huminto sila. Oo. Pero tingin ang imagine ko napakabagal niyan para silang Oo, siguro mga napakabagal 5 syempre kasi kilometers per napakarami nila hour. eh. Actually, Oo. ang bilang ng lumabas sa Egypt ay umaabot daw ng 3 milyon. Oo. Kasi may mga Kasama ang foreigner silang kasama. kasama ang mga bata, mga nanay. Ang binigyan lang ng bilang ay yung mga Lalaki. kalalakihan na 600,000.
Oo. So, Kung na, tignan mo, kung mapapansin niyo sa mapa din, oo, kung pwede silang dumaan sa Way of the Philistines, di ba? Yung oo, pinaka-shortcut, kaya lang, iniiwan sila ng alahayang. Sabi niya, kailangan ko pa itong masyado pang maaga para makipaglaban, oo. mapasubok sa labanan. At saka, lilinisin ko pa yung hanay nila. Hmm. Pina, Kasi kumbaga yung mga 'di ba nga ang ano, ang purpose sana nila kung dito sila lalakad sa daan ng mga Philistine, ano lang 40 days lang 'to na lakbayin oo, hanggang makarating sila ng Jerusalem. i-point mo yung ano ng Philistine Way of Philistine. Yeah, oo, yan. Oh. Oo. Di mo, napaka iksi lang yan kung Oh, papuntang ano, napakaiksi lang nito Philistine. oh. Kita mo. O, one Ito oh. month. Oo, Oo. yan oh. Papunta Kasi dito. yun, oo, yan ang dinaanan ni Yan. Joseph at Mary. Yan ang dinaanan ng mga ano, Oo. yan ang highway. Yung Hmm. papunta ng ano, ng Egypt, no? Pero Pero, dito dahil dito sila pinadaan ni King Yahushua o ni Yahweh the Son, umabot sila ng 40 years, 'di ba? oo, 40 years. So, Oo, para 40 paikot-ikot years. lang sa wilderness. Oo. So mapapansin natin yung ano, yung dinaanan nila, itong kulay red. O dumaan sila sa Migdol. Ito yung Nasaan Red dyan yung Sea. Egypt, sis? Nasaan Egypt? Oo, sa Egypt nga, mula dito sa Yan. Goshen. Yan, oo. Oo, Sa sa Goshen, Goshen. oo. Tapos dinaanan nila itong Red Sea. Yung Red Sea kasi dito sila tumawid kasi putol ito, 'di ba? Wala silang madadaanan dito. Ito ang tinawid nila, itong parte na to. Dito, sa kabila sis ang Red Sea, hindi pa sila ano, dito yung ano may daan dyan sis. Boundary lang yan yung mga linyang yan. Oo, kasi Ah, okay, kung ito yung naging boundary lang, papunta sila ng Sukot. Dito sila huminto sa Sukot, oo. 'di ba? Kasi may minahan dyan ng Egypt, may minahan Oo. dyan. Tapos Tapos, ito ay papunta ng Migdo. Payharirot sa may Ah, it, it, papuntang ito yung ano, Migdol. yan. Ito yung Payharirot na sa in between ng Sukot at saka Migdol. Oo. Ang Migdol, parang pinakadulo O ng pinakadulo ano, na ito ng Egypt. ng, oo, Sinai Peninsula. And Oo. then, babalik sila sana sa ano, Ah, anyway, eh, basahin ko ha, pumunta si sila verse ng 3. Etam, okay, Oo. pumunta sila ng Mount Sinai. Oo, sandali. Basahin ko muna Okay, din. sige, sige. Habang tinitingnan niyo, i-trace mo yung kanilang lakad. Oo. Aakalain ng Faraon na kayo ay nagkakaligaw-ligaw na sa ilang sapagkat hindi ninyo malaman ang labasan ng disyerto. Okay. So, yung ano, Hmm. yung saan Dito, yung sa ano, Migdol. Migdol? Sa may Yan. At Migdol, di ba? saka, Oo. sa pagitan ng Migdol at ng dagat. Sa Hmm. Payhahirot, at saka Baal Zephon. Ang Baal Oo. Zephon, kabilang side. Kabilang Pag, side na ito sa may Payharirot. ito Kabilang yung Baal side, Zephon, yung oo, purple ang kabilang kulay. side ng Red Sea. Oo, ayan, okay. So, verse 4, akalain na, na corner na sila. Okay, verse 4. Oo. Pagmamatigasin ko ang Faraon at hahabulin niya kayo. Ngunit ipapakita ko ang aking kaluwalhatian sa pamamagitan ng Faraon at ng kanyang mga kawal. Sa gayon ay malalaman ng mga Egyptian na ako ang alahayam. Okay, so, anin ko lang tong ano, ako. Sinunod ng mga Israelita ang sinabi sa kanila na makarating sa paraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Siguro, walang mga katagagawa. Hindi nila kaya yung ginagawa ng mga Oo. Israelita na mga matitipuno, Hmm. Sinabi nila, bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Wala na ngayong maglilingkod sa atin. So, yung skill kasi ng mga Israelita, hindi nila walang hindi nila na-transfer sa kanila. Ipinahanda ng Faraon ang kanyang mga karwahing pandigma at ang kanyang mga kawal.
Ang dala niya ay 600 pangunahing karwaheng pandigma, kasama rin ang lahat ng karwahe sa buong Egypt. So ang primary is 600 karwaheng pandigma. Tapos yung iba pang mga karwahe, sinama para siguro mabilis sila nilang maabutan mga Israelita, pati yung mga ordinaryong kawal, isinakay din sa karwahe. So Hmm. napakarami nun, for sure. Verse 7, ang dala niya ay, bawat isa ay may sakay na punong kawal. So, bawat karwahe may punong kawal. Verse 8, pinagmatigas ni Yahawa ang faraon at hinabol nito ang mga Israelita na noon ay buong pagtitiwalang naglalakbay. Hinabol nga sila ng mga Egyptian na mga kawal ng faraon, sakay ng kanilang karwahe. Inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat, malapit sa Pihahirot, sa tapat ng Baal Zephon. Ayun. Ito yung sa may, sa may Migdo. So, if you nagpapahinga Malapit siguro sa mga Baal Sipon. Oo. Ito, Baal Sipon, ito. Oo, yung katapat. Oo. Hmm. Kasi may may dagat niyan eh. So Oo. siguro nagpapahinga sila kasi ilang araw din sila naglakad. Oo. Kasi So sabi, nagkampo sila oo, diyan. Okay. 3 araw daw na nagluksa ang mga Egyptian dahil sa pagkamatay ng kanilang mga panganay. So pagkatapos ng 3 araw, ang paalam daw Mm. kasi ni Moses at Aaron ay maglalakbay lang sila ng 3 araw. So dapat pabalik na sila ng time na yon. Pero dahil 5 araw na, hindi pa nakabalik, Oo. kaya pinahabol na ng paraon. Oo. At nasa ano yun? Nasa Sukot sila that Oo, time o nasa nasa Sukot sila Migdol that na? time na naabutan sila. Oo. Siyempre naghanda pa ng mga kawal at saka yung Oo. mga karwahe, nihanda pa. Oo, pero Pero akala nila naliligaw. nagkaroon kasi ng pagtatalo nung nakita ng mga Israelita ang mga Egyptian, nagkaroon ng pagtatalo, nahati sa 4 na grupo. Yung grupo nila, Mm. na magkakaiba ng No, grupo eh. tingnan muna natin to. Oo. Oo, sige, tingnan Bali natin. yung So, basta tandaan nila yung kanilang, grupo lang kasi ni Judah at saka ni Joseph ang nagsabi na lalaban tayo sa kanila. Pero the rest ng mga oo, kapatid niya nagkahati-hati. Yung iba, sabi nila, balik na lang tayo sa Egypt. Yung iba naman, yung iba tatalon magpapakalunod sa na lang dagat. tayo sa dagat. Oo. Kasi natatakot na nga sila na wala na ng pag-asa eh. Oo. Pero So, yung grupo ni, proceed na ni tayo. Then after, Joseph, saka mo oo. extra, yung background, yung detalye. Okay. Basahin Oo. muna natin. So, okay na ba yung map o babalik ko pa sa text? Sa text, okay na yung map dyan. Sige, i-share ko na itong yung text natin. Nagreklamo sa verse 10 para, Okay, anong verse ka okay, na? Verse 10? 10, oo. Nagreklamo ang mga Israelita. Matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita na makita nilang dumarating ang Faraon at ang mga Egyptian. Kaya dumaing sila sa Alhayam. Sinabi nila kay Moses, wala na bang mapaglilibingan sa Egypt? Kaya dinala mo kami sa ilang para dito mamatay? Inilabas mo nga kami sa Egypt, ngunit tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis, sinabi na namin sa iyo na huwag mo kaming pakialaman at pabayaan na lamang kaming maglingkod sa mga Egyptian sapagkat mas gusto pa naming maging alipin kaysa mamatay dito sa ilang. So, yan ang sabi ng Oo, ibang yun ang grupo, isang reklamo grupo. nila. Mas gusto pa nila maging slave kaysa Oo. mamatay sa walang kasiguruhan. Okay, verse 13. Sumagot si Moses, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Fear not, no? Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ng alahayam sa araw na ito. Ang mga Egyptian na nakikita ninyo ngayon ay hindi na ninyo muling makikita. Okay, yung ninyo is na kapital.
Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Sinabi ni Yahweh kay Moses, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Mm. Lalo kong pagmamatigasin ang mga Egyptian at pasusundan ko kayo sa kanila. Ang mga Egyptian, ang mga kawal ng paraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipapakita ko sa paraon at sa kanyang hukbo ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Egyptian na ako ang inyong alahayang. Okay. So, verse 19. Ang anak ni Yahweh na nangunguna sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpahuli sa kanila. Gayon din ang haliging ulap. So pinauna nagbantay ang anak ng Alahayam ni anak ni Yahweh sa bandang likuran, parang pananggalang sa mga Egyptian na parating, ano? Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Egyptian. Buong gabi, madilim sa panig ng mga Egyptian, maliwanag naman sa mga Israelita, at ang mga Egyptian ay hindi makalapit sa mga Israelita. So may malaking harang o apoy, ano? Parang may one-way mirror eh. Hindi nila makita, madilim. Verse 21. So, itinapat ni Moses ang kanyang tungkol sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ng Alahayam ang isang malakas na hangin mula sa silangan na nagtulak sa tubig upang ito ay mahati. Ang mga Israelita ay tumawid sa dagat na ang hinilakaran ay tuyong lupa sa pagitan ng tubig na parang pader. So, parang pader ba talaga ito o parang ano lang? May According dito sa sa extra parang island lang biblical, yan eh, no? oo, nahati ang ang dagat sa 12 daanan. Para sa 12 tribo. Oo, Mm-mm. para sa 12 tribo. At saka Kaya ang halos, pagkaintindi, kaya halos sabay-sabay silang nakarating sa kabila. malilit. Oo. Oo. At saka ang pagkaintindi ko dito is hindi talaga yung pader na yung nakikita mo sa sa cartoons, sa may pader talaga sa gilid. No, parang parang nag-low tide tapos parang may mga island silang dinaanan. Tapos may mahangin pa. Tingin ko baka 15 days na sila nakaalis dyan sa kasi alalahan yung full moon silang lumabas ng Egypt. So Oo. siguro yung moon is low tide yan. Naglo-low tide tayo, tapos may hangin pa. So talaga matutuyo ang kung kung may tumaas na lupa sa karagatan, maaring may maaring may na iiwang mga tuyong lupain dahil naglo-low tide. So maaring doon sila dumaan. Hindi ko lang alam kasi ang pagkaka-describe nila dito sa sa Book of At Jasher, sabi, talagang labing talagang labindalawang nahati ang daanan. tubig sa 12 daanan. Kaya bawat Oo. tribo ay dumaan sa kanya-kanyang daanan. Kasi Oo. kung halimbawa kung isa lang ang dadaanan nila, Ang tagal niyan. matagal sila. So, Oo. So may 12 formation din sila, no? hinati ang tubig sa 12. Kaya naman yung mga yung mga Egyptian, nalito sila nung hinabol nila. Kasi bawat Oo. isang sinundan nila bawat doon, yung Oo, 12, nahati-hati. sinundan nila. So, naghati-hati din sila. At saka Pero, kaya sabay-sabay din silang natabunan oo, afterwards. kaya nung makarating sa kabilang dulo itong mga Israelita, bumalik agad ang tubig. No, Kaya kasi na, nag-umagod naanod din, silang lahat. nag-high-tide ulit. Oo. Okay, Tapos, okay. dinala Basahin pala natin. nila ang lahat ng kanilang yung buto ng kanilang mga yumao sa Egypt. Bawat daw, Oo. bawat tahanan na mayroong mga namatay na sa kanila, hinukay nila ang mga pinaglibingan at Libingan. kinuha ang buto. Kanya-kanyang dala ng mga Wala silang kamag-anak. iniwan Walang talaga. iniwan. Oo. So, Dinala defiled nila sila, no? lahat. Oo. Mga defiled yan.
Oo, kaya nga. Pero pinadala nga lahat ng Oo. pinadala sa kanila, lahat ng kanilang mga namatay. So, ibig sabihin, Oo, pero lahat, oo, nagka-cleansing naman sila eh. Oo, oo, kaya nga nagkaroon sila ng cleansing pagdating nila ng ng oo, doon sa ilang sa wilderness, 'di ba? Kaya pala doon nagkaroon ng oo. Oo. ah kaya pala inutos ng alahayam na magkaroon sila ng red heater, 'di ba? Oo, Nag-cleansing muna panglinis. sila bago sila pinalapit doon sa Mount Sinai nung magbibigay na Oo, ng kautusan ang kautusan. alahayam. Mm. Kaya pala yon ay So, ibig sabihin, yung mga buto, nilibing nila sa disyerto, sa ilang, o dinala talaga lahat hindi, nila sa dinala Kanaan? nila talaga sa yon, sa Kanaan. Kanaan. Ah, okay. Parang di ba sinabi ni Moses sa kanila na maghanda kayo sa 3 araw, Magpalit ng damit. oo, Oo. magpalit ng damit, Liligo. maligo kayo, at huwag munang makikisiping sa mga asawa. So, ibig Oo. sabihin, iniwan nila sa kanilang mga kampo nila, yung lahat mga daladalahan nila, nag-cleansing muna sila bago sila lumapit doon sa Mount Sinai. Okay. 'Di ba? Okay. Sige, basahin muna natin para Oo. okay. Verse 21. Yan. Itinapat ni Moses ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ng alahayam ang isang malakas na hangin mula sa silangan na nagtulak sa tubig upang ito ay mahati. Verse 22, ang mga Israelita ay tumawid sa dagat na ang nilalakaran ay ito yung lupa sa pagitan ng tubig na parang pader. Oh, kita Hinabol mo, sila ng mga pagitan ng Egyptian, tubig, oo. Ayan, oh. pagitan ng tubig, pero hindi na parang pader. Oo. Okay. Anyway, nandito iyang ano na lang natin. I-retain na lang natin kung anong nasa Oo. sulat sa English. Hinabol sila ng mga Egyptian hanggang sa dagat. Ang mga ito ay mga kawal ng Faraon na nakasakay sa mga karwahe at mga kabayo. Nang magbubukang liwayway na, si Yahweh ay dumungaw mula sa haliging apoy at ulap at ginulo ang mga Egyptian. Na-confuse sila, no? Hmm. Napabaon ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makahabol ng matulin. Siyempre malambot yung lupa noon. Kaya Oo. sinabi nila, pabayaan na natin ang mga Israelita ang alahayam nakikipaglaban para sa kanila laban sa Egypt. Then, sinabi ni Hawa kay Moses, itapat mo ang iyong tungkol sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Egyptian, pati ang kanilang mga karwahe at mga kabayo. Ganoon nga ang ginawa ni Moses. At sa pagbubukang liwayway, nanumbalik sa dati ang dagat. Ang mga Egyptian ay nagsikap makatakas, ngunit pinadagsa ng alahayam ang tubig, kaya't nalunod silang lahat. Nang bumalik sa dati ang dagat, natabunan ang mga karwahe at kabayo ng Faraon, pati ang kanyang buong hukbo, at wala ni isa mang nakaligtas. Ngunit ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat, na tuyong lupa ang dinaanan sa pagitan ng tubig na parang pader. Nang araw na iyon, ang mga Israelita ay iniligtas ni Yahweh mula sa mga Egyptian. Nakita nila ang bangkay ng mga Egyptian nagkalat sa tabing dagat. Nang makita ng mga Israelita ang kapangyarihan ni Yahweh, ang kanilang alahayam, nagkaroon sila ng takot sa kanya at nanalig sila sa kanya at sa lingkod niyang si Moses. Yada. Yada. So, kailangan talaga magpakita ng lakas minsan bago mo Oo. makuha yung pananalig Hmm. ng mga tao. So, may extra ano ka pa doon sa pangyayari yon, sis? Bali yun lang naman ang nakasulat doon na naglakbay sila ng ilang araw na ilang tinawid ang ah, i- So, ah, pali- oo, magdamag magdamag. lang pala yung lalakaran nilang Oo, yung magdamag sila na mula sa naglakad sa dagat. Bigdol. Mula Oo. sa Bigdol hanggang sa yung kabilang Pampang. Hmm. One day walk lang pala yun, no? Oo. Saka nagmamadali sila, no? Hmm.
Okay, may katanungan po ba dyan? Wala ang ano. Wala naman. Wala akong nakikitang katanungan. Okay. So, proceed tayo. Kabanata 15. Yan, 15. Okay, ang awit ni Moses at Miriam. Ito yung Song of Moses. Sana meron tayong kapatid diyan na maglalapat ng Tunog. musika. Oo, Oo. musika para sa Okay. Ang awit ni Moses at Miriam. Ito ang inawit ni Moses at ng mga Israelita para kay Yahweh. Ang alahayam ay ating aawitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Sa pusod ng dagat, lahat ay natabunan ang mga kabayo't kawal ng kaaway. Ang alahayam ang aking kaligtasan at kalakasan. Siya si Yahweh na aking papupurihan. Alahayam ng aking ninuno na aking dadakilain. Si Yahweh ay mandirigmang nakikipaglaban. Yahweh ang kanyang pangalan. Mga karwahe't kawal ni Faraon sa dagat ay kanyang itinapon. Sa dagat na pula, nailibing mga pinunong Egyptian na pawang magagaling. Sa malalim na dagat sila ay natabunan. Tulad nila ay batong lumubog sa kailaliman. Makapangyarihan, Yahweh, ang kanan mong kamay, dinurog nito ang mga kaaway. Sa dakila mong tagumpay, nilulupig ang mga pasaway. Sa matinding init ng iyong puot, para silang dayaming tinutupok. Nang hingahan mo ang dagat, tubig ay tumaas. Parang pader na tumayo, kailaliman ay tumigas. Wika ng kaaway, hahabulin ko sila at huhulihin. Kayamanan nila ay aking sasamsamin. At sa tabak kong hawak sila ay lilipulin. Ngunit sa isang hinga mo, Yahweh, sila ay nangalunod, parang tinggang sa malalim na tubig ay nagsilubog. Ikaw, Yahweh, sino sa mga idolo ang iyong kamukha? Sa kabanalan ay dakila at kamangha-mangha. Sa mga himala ay di mapantayan. Sa kababalaghan ay di matularan. Nang iyong iunat ang kanan mong kamay, nilamon ng lupa ang aming mga kaaway. Sa iyong katapatan, bayan mong tinubos ay inakay. Tungo sa lupang banal, ikaw ang kanilang patnubay. Maraming bansa ang dito ay nakarinig at sa takot sila ay nagsipanginig. Doon sa lupain ng mga Filisteo, nasindak ang lahat ng mga tao. Mga pinuno ng Edom ay nangagimbal, matatapang sa Moab sa takot ay nasakmal. Mga nakitira sa lupain ng Kanaan, lahat sila ay naubusan ng katapangan. Takot at sindak ang sa kanila ay dumatal, para silang bato na hindi makagalaw. Nang kapangyarihan mo ay kanilang namalas at dumaan sa harap nila ang bayang iyong iniligtas. Sila ay dadalhin mo, Yahweh, sa sarili mong bundok, sa dakong pinili mo upang maging iyong lubos. Doon sa santuaryong ikaw ang nagtayo at tumapos. Ikaw, Yahweh, ay maghahari magpakailanman. Ang mga Israelita ay hinabol nga ng mga kawal ng Paraon, sakay ng mga kabayo at mga karwahe. Nang ang mga kawal ay nasa gitna na ng dagat, muling pinaagos ni Yahweh ang tubig at natabunan ng alon ang mga kawal ng Paraon. Samantala, ang mga Israelita ay tumawid sa tuyong lupa. Pagkatapos, kumuha ng tamburin si Miriam, ang babaeng kapatid ni Aaron. Tinugtog niya ito at nagsayawan ang mga babae na mayroon ding mga tamburin. Habang sila ay nagsasayaw, ganito ang inaawit ni Miriam. Purihin si Yahweh sa kanyang dakilang tagumpay. Itinapon niya sa dagat ang mga karwahe at mga nakasakay. Yada. Okay, may mga katanungan? Ang Wala batis, naman. okay? Ang batis ng Mara. Mara is pait, no? Ay, pait. At Elim. Okay. Verse 22. Pinangunahan ni Moses ang mga Israelita at umalis sila sa dagat na pula patungo sa disyerto ng Shur.
3 araw na silang naglalakbay, ngunit wala pa silang nakikitang tubig. Nang dumating sila sa batis ng Mara, hindi nila mainom ang tubig nito dahil mapait. Kaya tinawag nila itong batis na mapait o Mara. Nagreklamo kay Moses ang mga Israelita, "Ano ngayon ang iinumin namin?" Dahil dito, humingi ng tulong si Moses kay Yahweh. Itinuro naman sa kanya ang isang putol na kahoy. Kinuha ito ni Moses at inihagi sa tubig na wala ang pait niyon. Ano kayang kahoy yun, ano? Mm. Doon sinubok sila ni Yahweh at binigyan ng tuntunin. Ang sabi niya, "Kung makikinig kayong mabuti kay Yahweh na iyong alahayam, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang kanyang kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipapararana sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Egypt. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot." Yada. Pagkatapos, nakarating sila sa Elim. Doon ay may 12 bukal at 70 puno ng palma at sila ay nagkampo sa tabi ng mga tubig. So, saan yung banda yung Elim? Okay. Elim. 12 bukal at 70 puno ng palma. So, ito magandang camping ground to, no? Oo. May mga palma, may silang pananggalang sa disyerto, saka may tubig silang maiinom. At saka maganda yung bili niya. Kung makikinig kayong mabuti kay Yahweh, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang kanyang kautos at mga tuntunin. Hindi kayo magkakasakit. At saka siya ang kanyang manggagamot. So yung mga pagkain, dietary law, Mm. di ba? Mga halaman, natural food, walang GMO. Okay. Pwede pa, may ano pa tayo? Yes, pwede pa isa. Kabanata 16. Okay. Kabanata 16 o 16. Ang mana at mga pugo. Okay. Mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita. 15 araw na 2 buwan mula nang sila ay lumabas sa Egypt. Dumating sila sa disyerto ng Sin sa pagitan ng Elim at Sinai. So, nandito na sila sa may nakatawid na sila. So, na to? Arabian Desert na to. So, sa ngayon, parang Saudi Arabia na to, no? Middle East na. Ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moses at Aaron. Sinabi nila, "Mabuti pa sana ay nanatili na lang kami sa Egypt. Doon, nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Pero dinala ninyo kami dito sa disyerto upang mamatay sa gutom." Sinabi ng alahayam kay Moses, "Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw palalabasin mo ang mga tao para mamulot ng kakainin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito ay susubukin ko kung susunod sila sa aking mga tagubilin. Tuwing ika-6 na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda." So may mga test talagang ginawa ang alahayam, may Oo. mga pagsubok kung papasa sila sa pagiging masunurin. Kaya napaka-importante talaga yung pagsunod sa mga instruction, Mm. Verse 6. Sinabi ni Moses at Aaron sa mga Israelita, "Mamayang gabi, mapapatunayan ninyo na si Yahweh ang naglabas sa inyo sa Egypt. At bukas ng umaga, makikita ninyo ang kanyang kapangyarihan. Narinig niya ang inyong reklamo laban sa kanya. Dahil sa kanya kayo nagrereklamo, hindi sa amin." Idinugtong pa ni Moses, "Malalaman ninyo na sa alahayam, pag binigyan niya kayo ng karne sa gabi at sa umaga ay tinapay hanggang gusto ninyo, iyan ang sagot niya sa inyo." Okay. Ang totoo, anumang reklamo ninyo ay laban sa kanya, hindi sa amin, sapagkat sino ba kami para pagreklamuhan ninyo? Daw, nga naman, kaya dapat hindi tayo mareklamo. Mm. Dapat nananalangin tayo instead na nagreklamo, no? Oo. Siyempre, ang alay magbibigay ng ating mga kailangan. Verse 9. Sinabi ni Moses kay Aaron, "Paharapin mo ang buong bayan kay Yahweh sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo." Okay, nang sinabi pa lang ito ni Aaron, ang buong bayan ay humarap kay Yahweh sa gawin ng disyerto.
At bigla na lamang nilang nakita sa ulap ang kaluwalhatian ni Yahweh. So, itong gawin ng disyerto. So, kung tingnan mo yung, sis, patingin nga ng map, gusto kong ikumpara kung saan sila so nandun sila saan sila ano yan, naka, kampo, Diba nandito sila sa may sa may Mount sa Sinai. Memara, saan? Sa Mount Nasaan Sinai. na sila dyan? Hindi ko yun, anak ko na rin. Sa may Sa Mount may, Sinai na sila eh. sa may Mount Sanay Horeb, sa may Horeb, yan o, Oo. sa purple, sa taas yan, sa taas. Oo, ito. There is an 18-kilometer deepest between Jethro's Town, there's the burning bush. Saan ang Jethro's Town? Dito nga, malapit sa Mount Sinai. Okay. Sa Midian. Jethro's Town. Albad is the city of Midian where Jethro was within the larger region. Okay, kasi kung haharap sila sa gawin ng disyerto, baka yung disyerto sa wilderness of Egypt. So, pa-north talaga ang harap nila. 'Di ba? North. So, tama yung inano ng mensahero na haharap ko sa north. Wilderness of, Paran. Wilderness kasi is desert yan, di ba? Oo. So, mula sa Sinai, humarap sila sa disyerto. Ibig sabihin pa north, ba? Mm. Kaya at bigla na lamang nila nakita sa ulap ang kaluwalhatian ni Yahweh. Si yung true north, iba yan na kahit sa templo, sa bandang sa north siya bumababa. Oo. At ang hari ay sa south dumadaan. Kasi harap siya sa north. Okay. Okay, balik tayo sa verse 11. May Facing note, Okay. Sinabi ni Yahweh kay Moses, narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na sa pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayon ay malalaman nilang ako si Yahweh, ang kanilang alahayang. Pero alam ko bigay siya ng ng measurement bawat tao, di ba? Pero siguro Oo. dito hindi. Sa ata yun? Sa Deuteronomy o sa Okay. Anyway, madadaanan natin. Verse 13. Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakakita sila sa lupa ng maliliit at maninipis na mga bagay na parang pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon. Kaya nagtanungan sila, ano ito? Sinabi ni Moses, iyan ang tinapay na bigay sa inyo ng alahayam. At ito ang utos ng alahayam. Bawat isa ay kukuha ng kailangan niya at ng mga kasama niya sa tolda. Kalahating salop, bawat isang tao. Ayun, kalahating salop. Mm. So siguro ito, niluluto pa nila to, di ba? Oo. So siguro nag-expand pa ito. Parang Oo. kanin. Oo. Parang butil ng, di ba, pinipig is kanin din yun? Oo. Oo, dried. Parang pop rice, ano? Namulot nga ang mga Israelita. May kumuha ng marami at may kumuha ng kaunti. Tinakal nila ang kanilang nakuha at sapat lang sa kanila ang kanilang nakuha. Sinabi sa kanila ni Moses, huwag kayo magtitira para sa kinabukasan. Kahit meron tayong refrigerator, siguro dapat yung kung ano man yung itinira natin, iinit natin, yung dapat inuubos na, no? Kasi para yung sustansya niya nandun pa, hindi sira. Yun nga, oo. Okay, verse Hindi 20. advisable Ngunit nga ang, ngunit, na mag-reheat.
Oo, sabagay. Ngunit ang ilan sa kanila ay hindi nakinig kay Moses. Kumuha sila ng sobra at itinira para bukas. Kinabukasan, inuod at bumaho ang itinira nila. Kaya nagalit sa kanila si Moses. Mula noon, parang ano parang sariling sikap, wala kang pananalig pag nag-hoard ka. Oo, pag nag-hoard ka ng pagkain. Hmm. Mula noon, tuwing umaga ay namumulot sila ng ayon sa kanilang kailangan. Pag-init ng araw, ito ay natutunaw. Nang ika-anim na araw, doble ang kanilang pinulot, isang salop para sa isang tao. Nagpunta kay Moses ang mga pinuno ng bayan at sinabi ang nangyari. So, yung isang salop, mga ilang cup yun? Ilang cups of rice? Isang Yum. salop? Dalawa. Yum. Gano'n. Pero pag niluto na, Ang isang salop is composed of siyam na takal ng ano. Sa Ay, salop, na, oo, dati. Oo, kasi sa isang salop salop natin dati ang ngayon. ang takalan natin, 'di ba? oo. So, Gantang ang pag tawag sa kalahating amin. salop, Kantang. Oo, isang bawat tao gantang. kalahating salop daw eh. O, ilang cup yun pag Ang isang pag gantang ay 2 kilo. Tama isang ba salop Dalawang, yun? isang kilo? dalawang kilo at 2 guhit. Oo, Ang tap. yun. Oo. Ang isang salop. So, ibig sabihin, so, isang kilo at ilang guhit, ang kalahating salop. So, isang kilo per day, 2 kilo. Pa. ang isang salop. 2.2 kilos. Oo. 2 kilos ang isang salop. Oo. Kaya nga, per tig kalahating salop lang bawat tao sa So, isang tigi isang araw. kilo. Oo. O yun, tig isang kilo, and then ilang takal yun? Mga Apat 5 na, takal. 4.5 4 and a half. ang isang kilo. Oo. I-divide mo So, sa dalawa. tama lang. So, yung 4 na kilo, yung ordinaryong 4 na takal, so mga 8 yun, takal niya pag 8 takal Pag na 2 kilo, sinusukit ka 8 takal. maghapon. Hindi, yung pang per day tayo eh. Kasi inaano ko yung sa natin ngayon eh. Hindi na tayo masyado naglalakad, di ba? Sila physical ang kanilang gawain. So, 1 kilo, isang araw, isang tao, kung 4 na takal yon, kung isasaing mo siya, mga 8 cup of rice. So, yung 8 cup of rice sa isang araw, so siguro kung 3 beses ka kakain, o 4 na beses, tig 2 cup lang. Depende yan sa takalan na gamit mo. Oo. Oo, pero more or less, 1 kilo maghapon, ay sobra yun sa bata. Pero kung Oo. active kasi sila nun eh. Bilang mga lalaki, kulang sa kanila yon sa maghapon. Oo. Oo, kasi saka hindi ka na So, magluluto ng syempre for no. the whole family ka magluluto, no? Mm-mm. Oo, tama. Saka kailangan nilang ubusin talaga. Pero yun Okay. ay sakto lang din. 2 kilo. Oo, sakto lang. Kasi naglalakad Oh. sila niyan eh. Tapos nanguhuli siguro ng ng mga kakainin nilang hayop. Mga ibon, di ba yung Maya? Okay, verse 23. Ipinaliwanag na, 23 tayo, tama? Hmm. Ipinaliwanag naman ni Moses sa kanila, ito ang utos ni Yahweh. Bukas ay Sabat, araw ng pamamahinga, araw na nakatalaga sa alahayam. Lutuin na ninyo ngayon ang gusto ninyong lutuin. Ang hindi mauubos ay itira ninyo para bukas. Nagtira nga sila para sa kinabukasan, at iyon ay hindi nasira at hindi inuod. Okay. At sinabi ni Moses, siguro nag-aadobo na sila niyan, no? At sinabi ni Moses, kainin ninyo ang para sa araw na ito at itira ang para kinabukasan. Bukas ay araw ng pamamahinga para sa alahayam. Wala kayong makukuha niyan bukas. 6 na araw kayong namumulot niyan, ngunit sa ikapito, sa araw ng Sabat, ay wala kayong makukuha. So, ibig sabihin, nagpahinga din ng alahayam sa pagpapadala ng mana. Oh. Ngunit ng ikapitong araw ay mayroon pa ring mga lumabas sa bukid para mamulot, ngunit wala silang nakuha. Kaya sinabi ni Yahweh kay Moses, hanggang kailan pa kayo susuway sa aking mga utos? Tandaan ninyo na ang alahayam ang nagtakda sa inyo ng araw ng pamamahinga. Kaya tuwing ika-6 na araw ay binibigyan kayo ng pagkain para sa 2 araw.
Sa ikapitong araw ay manatili kung nasaan kayo at wala nang lalabas para mamulot upang ang mga Israelita ay mamahinga sa Sabat. Matigas talaga ang ulo, ano? At Mm. saka, ano na yun eh, kahit nga, di ba, yung sinasabi nila, your wish is our command, di ba? Ito Mm. nga, utos na nga, hindi pa rin sinusunod. Yung, di ba, Oo. yung paghari, your wish. Yung wish pa lang yun, pero parang utos na. Pero ito, alahayam na. Hindi pa rin nila ginagawa, ano? Ah. Verse 31, Mana ang itinawag ng mga Israelita sa pagkaing pinupulot nila. So, ibig sabihin parang ano lang, ano, napakadali din na pinaghirapan. Oo. Ibig sabihin, mana. Ito ay parang buto ng kulantro, maputi at lasang galyetas na minasa sa pulot. Oh, so Grabe, sarap manamis na no? miss. Oo. Oo, So, sarap Sarap no? manamis Sarap naman. no? kasi parang minasa sa pulot. Mm. Creamy siya, no? Oo. Sinabi pa sa kanila ni Moses, ito ang utos ni Yahweh. Kumuha kayo ng kalahating salop ng mana, itatago ninyo ito upang makita ng inyong magiging mga anak at mga apo ang pagkain ibinigay ko sa inyo nang ilabas ko kayo sa Egypt. Oo nga. Sinabi naman ni Moses kay Aaron, kumuha Nasaan na ka ng kaya isang yan? banga. Oo, ay isang banga, oh. Oo. Kumuha ka ng isang banga at lagyan mo ng kalahating salop ng na mana. Pagkatapos, ialay mo sa harapan ni Yahweh upang itago para sa ating magiging mga anak at mga apo. Gaya ng inuutos ni Yahweh kay Moses, inilagay ni Aaron sa loob ng kaba ng tipan ang palayok ng mana. Tingin ko medyo ano ako dito, doubtful ako. Hindi mo pwedeng lagyan ng ibang ano, hindi sa kaba ng tipan to. Mm. Baka katabi lang, no? Ano Baka. bang nasasabi sa extra biblical sis? Wala Wala? pa. Wala pa akong na ano niyan, Walang, nadaanan. walang, ano eh, walang ibang nakasulat tungkol dito, no? Wala. Oo. Na Mana, yung, okay, 35. na yung Oo. sinasabi ang mana na ilalagay sa loob din ng kaban. Oo, parang hindi. At saka sinabi Okay. ng, ano, ng mensahero, ang laman lang ng kaban ay ang kautusan. Mm. Yun lang, ano, tungkol ni, ano, ni Aaron. Hindi naman, ano eh. Siguro, nung, ano na, siguro yung, kung ilalagay man nila, siguro pagdating nila ng Kanaan, kung nakailang sali na yung kaba na yan, kaba ng tipan, maaaring wala na dun. No? Mm. Siguro Verse nung una. 35. Oo. Nung una, nung pagsalta pa lang nila sa Kanaan, nakita ng mga anak nila. Verse 35. Mana ang kinain ng mga Israelita sa loob ng 40 taon hanggang sa dumating sila sa Kanaan. So, ibig sabihin, complete nutrients na yun, ano? Ang Oo. isang salop ay katumbas ng higit sa 4 na litro. 4 na litro, hindi kilo. Mm. So, ang isang tao, 2 litro maghapon ng Litro ang bigas. nakalagay. Hmm? Oo. Kilo ba yan? Siguro tingnan natin sa Google kung double check natin. Sinong may mabilis na internet? Walang nakalagay dito sis na ano na detalye sa kwento. Ah, hin ba? Wala, okay. Paglilinaw, hindi kailanman sinabi ni Moses na ang mana ay ilalagay sa loob ng kaba ng tipan. Ito, meron pala paglilinaw ang ano. Oo. Hmm. Hindi, ano. Basahin din ang unang mga hari, First Kings 8, chapter 8, verse 9, and second Chronicles, chapter 5, verse 10, at mga Hebreo, chapter 9, verse 4. Sa panahong ito ay hindi pa nagagawa ang tableta ng mga kautusan at ang kabanang tipan. Oo. Oo. Wala pang So, kaba ng tipan. oo. Kaya pala hindi ko na to tinanggal kasi may paglilinaw naman na binigay Oo. ang May mensahero. Kaya annotation. hindi ko na Oo. binila. Oo, okay. Okay.
Ah, siguro ilang minuto na tayo? Meron pa bang ano? Oo. So mag-marker na tayo dito sa 17. Okay, ano ba yung ano ng 17? Oo, kasi ano na to, ibang ano na to, kabanata. Oo. Mm. Kasi ma-action naman susunod na kabanata. Abangan ninyo. Oo. Ma-action na to. Ah, May mga katanungan po ba o reaction? mukhang wala akong nababasa. Siguro malinaw naman, ano? Hmm. May ano, reaction please? Wala? Wala Ah, rin. So, Okay, sige. patuloy na tayo. Okay. Sa mga ano ko lang, mga kapatid na makasumpong nitong ating mga videos, hindi po namin hindi po mapapansin nyo, hindi namin sinasabi na please like and share, 'di ba? Or Oo. kasi ang ano namin, ilalahad namin ito sa video, and then ang alahayang ang ang tatawag at gagawa ng paraan para masumpungan ang video ito, kasi iniiwasan po namin na ibigay ang mga kaalaman na to, ang mga iniayos na tora ng mensahero sa mga hindi karapat-dapat. Kaya kung ito po ay masusumpungan ninyo, nasa inyo po ang discretion kung kaninyo po i-share. At pangalagaan nyo din po, kasi dala-dala po ng YouTube channel na to ang banal na pangalan ng ating may likha. Kaya hindi namin ito sinishare basta-basta kung kanino. Pero kung sa inyong palagay, ang inyong kapatid o kakilala ay nararapat na makarinig nito, ang mga naghahanap ng katotohanan, pwede niyo pong i-share. Ang alahayam na po ang ano sa inyo, gagabay sa atin. Yun lang po mga kapatid. Shalom. Okay. Shalawam, mga kapatid. Hallelujah, alayang yata. Yada. Iyada. All creation praises your victory name, Almighty and most powerful, supreme being, emperors bow down in the temple of heaven with prayers, music, and chord of their wings. Shanti Aryahawa, blessed Jaina, we all sing our praises to honor you, the supreme being worship, imaging, author of life, the maker of the universe. You are worthy to be so shiny, for great and marvelous Yahweh, the Almighty One. We
temple of heaven with prayers, music, and chord of heavens. Shanti Aryahawa, blessed China, we all sing our praises to honor you, the supreme we worship in Beijing, author of life, the maker of the universe. You are worthy to be so sounding, our great